na si Pato, nahuli na. Naisama pa nga niya yung ano eh, yung susi ni baba niya. Nahuli na si Patong. Nasa Pinas na. 2 weeks siya na, 2 weeks yata na kulong. Tapos pinauwi sila. Wala na, nahuli na si Patong. Oo, nahuli na din. Isama pa nga niya yung ano, yung susi ni baba niya. Kasi that time, bumaba daw siya, may kinuha sa sasakyan ni baba niya. Dinakpangan niya si baba niya eh, umiinom si baba niya. Tapos tumawag siya kay ano, yung kasama niya si Kiray. Yon, na nasa ano na siya, nasa kulungan. Tapos yun, nung nasa kulungan daw siya, tumawag siya kay Kiray. Pagtawag niya kay Kiray, pinuntahan nila, pero nasa ano na siya, nasa malayo na, kaya hindi nila napuntahan. Akala nila nandyan lang sa Mina, pero hindi. Diniritso saan ba yun? Malayo daw, sabi ni Kiray sa akin eh. Hindi nga nila nakuha yung susi ni Baba. Hindi, nahuli sa baba nila. Pagbaba daw nila, tamang-tamang ano, hindi naka-uniform. Yun, pag ano daw nila, ang dami daw nahuli ah. Sabi ng kaibigan ko, kasi yung kaibigan ko, yung isa din yung kaibigan niya na nahuli, andoon siya. Daming huli ngayon. Nahuli na si Pato, nasa Pinas na din. Oo. Yun nga eh. Eh, hindi niya kasi inayos. 4 na buwan ng ano, hindi niya inayos. Wala na si Patong. Nasa Pinas na. Kawawa nga eh. Diba? Oo. Tama. Ang gayang hilig niya kasi ano, mamasyal. Alam niya wala siyang visa. Akala ko nga naayos ang papel niya, hindi pala.
Pag-uwi niya, kasi ang ticket dito lang, pag-uwi mo sa Pinas, hindi na nila obligasyon. Pumunta pa nga sa OWA eh. Ang sabi ng OWA sa kanya, after 5 days bago sila mabigyan ng pera. Kaya nag-stay pa sila ng 5 days sa agency. Iwan ko lang kung nakauwi na ngayon. Yun ang mahirap, wala siyang kadala-dala. Yung po sila ng baba niya. Siguro may kunin sa sasakyan. Alas 9 ng gabi siya nahuli. Dapat inayos nga niya nung amnesty, sayang yung forma.